Mula dito sa Zamboanga City, sasakay ng barko. Ang pamasahe ay 145 pesos. Aabutin ng 1.5 hours to 2 hours bago marating ang probinsya ng Basilan. Two hours later. Pagkatapos ng 2 oras na biyahe sa dagat, matatanaw na natin yung bahaging ito ng probinsya, also known as the Treasure Islands of the Southern Seas, ang probinsya ng Basilan. Habang papasok yung barko papuntang Port of Isabela City, kamanghamanghang tingnan ang mga kabahayan na nakatayo sa mismong dagat, dito sa Malamawi Island. For the first time, nakaapak ako sa lupain ng probinsya ng Basilan, ang aking 35th province. Buti na lang at may nag-aabang na habal-habal at ihahatid ako sa stay ko for the night. A few moments later. Stay for the night. For 1,000 pesos. A few moments later. Napakabait ng may-ari ng Balay Isabela dahil pinasamahan pa ako kay Tupe, isa sa kanilang mga crew na kumain dito sa Bianda na Kanya, isa sa mga sikat na kainan dito sa Isabela City, Basilan. 200. Ayos na rin yan kung gano'n. The next day. Kinaumagahan, sinundo na ako nung nakausap ko na habal-habal driver para ihatid ako pabalik ng pier, papuntang Malamawi Island. Para makatawid sa kabilang isla, sasakay tayo ng bangka at ang pamasahe, 10 pesos lang. Aabutin lamang ng 5 minutes bago marating ang Malamawi Island. Pag umaga. Sana umaraw konti. Umuulan sana eh. Aabutin lamang ng 15 minutes na motorride bago marating ang Malamawi Beach. Ang bahaging ito ay ang Bahali Resort. Kailangang magbayad ng 600 pesos na entrance fee. Pero yung 600 pesos na yon ay may equivalent naman na food and drinks. Tahimik at walang masyadong turista at napakalinaw ng tubig dagat dito sa northern part ng Malamawi Island. Medyo mabato yung gilid ng beach, pero pag pumagit na tayo ng kaunti, ay pinong-pinong buhangin na yung maapakan natin. At sa buong buhay ko, ito na yung pinakamalinaw na tubig dagat na nakita ko.
Pagkatapos ng 3 oras, pabalik na sana ako sa main island. Pero nag-recommend yung guide ko na pasyalan ang pinakamataas na bahagi ng Malamawi Island. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Zamboanga sir. Zamboanga na yun, no? Zamboanga City. Pagbalik ko ng town proper ng Isabela City, namasyal ako sa mga moske. Ang una kong pinuntahan, ang Kaumpor na Mosque o Basilan Masjid. Dilakad ko lang ito galing pier dahil malapit lang ito sa market area. Mula sa City Plaza, kailangan naman mag-tricycle ng 15 minutes bago marating ang Geras Grand Mosque. 40 pesos lang ang pamasahe sa tricycle dito. Sa bandang hapon, naisipan kong tumambay dito sa Boulevard. Bumili lang ako ng merienda habang pinapanood ang isang karaniwang araw ng mga taga Isabela City, Basilan. Tomorrow. Nagpapasalamat ako sa aking guide na si Kuya Ben sa pagpapatuloy sa akin ng isang gabi sa kanilang tahanan dahil nahirapan akong maghanap ng matutulugan ng second night. At bago raw ako umuwi, pasyalan ko raw muna ang rubber tree plantation dito sa Isabela City. At sa bandang gitna ng rubber tree plantation, makikita ang Rubberland Resort.
tubig lang dito kaya galing lang sa bundok, no? Rubberland. Guys. Sa di kalayuan galing dun sa rubber tree plantation, mararating natin ang Cabonbata Falls. 3 minutes lang ito na lakad galing highway. Dahil mamayang gabi na yung flight ko pabalik ng Luzon, sumakay na ako ng ferry pabalik ng Zamboanga City. This time via Fastcraft. Kapag sumakay ng Fastcraft, aabutin lamang ng 1 oras bago makarating sa Zamboanga City. Hopefully one day, makabalik pa rin ako dito sa probinsya ng Basilan, ang Treasure Island of the Southern Seas, dahil napakarami pang magagandang lugar ang pwedeng i-explore. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world